Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Joes Santos. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, 5 superfoods na pinakamahusay na pinakmumulan ng calcium para sa mga matatanda. Maraming Pilipino ang nag-isip na gatas ang pangunahing pinakmumulan ng calcium, at ito ang pinakamadaling paraan para labanan ang kakulangan sa calcium. Ngunit alam kong marami sa inyo ang hindi hiyang sa gatas, na nagdudulot ng pananakit ng tiyan, hirap sa panunaw, at pagduduwal. Kaya malinaw na kailangan nating humanap ng ibang pinakmumulan ng calcium. At ang totoo, bukod sa gatas, may 5 superfoods na siyang pinakamahusay na pinakmumulan ng calcium para sa kalusugan ng mga matatanda. Maaring kinakain na natin ang ito araw-araw. Ngunit hindi natin napapansin ang kanilang kamanghamanghang halaga sa calcium. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 5 uring ang pagkain na makatulong sa inyo na punan ang inyong katawan ng calcium sa napakabisang paraan. Kung mayroon kayong hindi naiintindihan o kailangan ng paliwanag habang nanonood, huwag mag-atubiling makomento sa ibaba ng video na ito, o tumawag sa aking numero na nasa gilid ng screen. Upang simulan ang video na ito, kailangan nating talakayin ang isang paksa. Kapag binanggit ang calcium, ang madalas na naisip ay osteoporosis at kung dapat bang uminom ng calcium para dito, marami sa atin ang nag-iisip na ang paminsan-minsang pananakit ng buto at kasukasuan dahil sa pagbabago ng panahon ay mawawala rin pagkatapos ng ilang araw. Ngunit ang totoo, ito ay maring senyales ng osteoporosis dahil sa kakulangan sa calcium. Ito rin ang pangunahing sanhi. Ang calcium ay isang mahalagang mineral na bumubuo sa ating balangkas ang buto, na tumutulong sa ating katawan na maging matatak at gumana ng mayos. Sa pagsasama ng calcium, phosphorus, at magnesium, mas magiging matibay at malakas ang ating makalamnan at buto. Para sa osteoporosis, makakatulong ang calcium sa pagpapalakas ng density ng buto at pagpigil sa paglalang osteoporosis. Gayunpaman, kailangan ninyong tandaan na sa katunayan, maraming tao ang may osteoporosis na hindi dahil sa kakulangan sa calcium, at ang kanilang calcium level sa dugo ay mas mataas pa nga. Sa mga kasong ito, kung hindi kakulangan sa calcium ngunit nagdaragdag ng calcium, ito ay maaring mapanganib. Kailangan din nating harapin ang katotohanan na hindi kayang ganap na gamutin ng calcium ang osteoporosis, ngunit makakatulong ito sa pagkontrol at pagpapagaan ng kondisyon, lalo na kung ang osteoporosis ay isang karaniwang sakit sa mga matatanda. Kung mayroon kayong mga katanungan o hindi sigurado kung mayroon kayong osteoporosis, o kung ito ay dahil sa kakulangan o labis na calcium, at kung paano ito dapat suplementahan ng wasto, maaari kayong makipag-ugnayan sa aking numero upang gabayan ko kayo ng detalyado. At ngayon, inaanyayahan ko kayong tingnan ang 5 superfoods na pinakamahusay na nagbibigay ng calcium para sa mga matatanda. Sa ating pang-araw-araw na pagkain, mayroong napakaraming natural na pagkain na hindi lamang mayaman sa calcium kundi mas madali ring maabsorb kaysa sa calcium sa gatas. Ngunit kung minsan, hindi natin ito napapansin o nakakaligtaan ang nutritional treasure na ito. Kaya, ano ang mapamilyar na pagkain na madaling mahanap at superfoods na nagbibigay ng pinakamahusay na calcium? Ipapakita ko sa inyong gayon. Ang unang pagkain na kailangan nating banggitin dito ay itlog ng itim na sesame. Isa sa mga pagkain mayaman sa calcium na sa tingin ko ay bihira ninyong isipin ay ang itim na sesame seeds. Mari ninyong isipin na sa 100 gramo ng toasted black sesame seeds. Mayroon itong hanggang 975 mg ng calcium. At ang dami na ito ay mas marami kaysa sa isang basong gatas ng baka na iniinom ninyo araw-araw. Mahalaga rin na ang itim na sesame seeds ay naglalaman ng compounds na tumutulong sa inyo na mas mahusay na maabsorb ang calcium. Marami na itong calcium, at kasama pa ang compounds na nagpapataas ng kakayahan sa calcium absorption na pakaganda, hindi ba? Maaari ninyong gamitin ang itim na sesame seeds para iprito kasama ng asin, kainin kasama ng brown rice, o lutuin sa lugaw ng itim na sesame, o iwisik sa nilagang gulay, hindi ba? At marami pang ibang paraan na magagamit ninyo sa bahay. Sa bawat pagkain, kailangan lang nating magdagdag ng kaunting sesame salt, at makakakuha na tayo ng napakagandang dami ng natural na calcium. Hindi na rin natin kailangang mag-alala tungkol sa preservatives o mga uri ng sukal na nakatago sa mga gatas na komersyal. Ang pagpili kung itim na sesame seeds o gatas ang kakainin para sa calcium supplementation ay nakasalalay sa katawan ng bawat tao at sa kanilang pangangailangan. Gayunpaman, gusto kong ihambing dito para malaman ninyo na ang itim na sesame seeds ay naglalaman din ng napakataas na calcium at ito ay isang natural, ligtas, at malusog na pagkain para sa ating kalusugan. At lalo na, kailangan nating banggitin dito na kapag nanonood kayong video na ito, madalas ay mga matatanda kayo, kaya ang itim na sesame seeds ang maring pinakamahusay na pagpipilian.
Ang susunod na pagkain na gusto kong ipakilala sa inyo ay soybeans at mga produkto mula sa soybeans. Katulad nito, kukuharin ako ng isang fixed point para ihambing sa inyo, na ang 100 gramo ng soybeans ay naglalaman ng hanggang 350 mg calcium. Sa loob ng 100 gramo ng pinatuyong soybeans, karaniwan itong naglalaman ng 350 hanggang 680 mg ng calcium at mayroong compound na tinatawag na isoflavones sa soybeans. Ang gamit nito ay upang mapanatili ang calcium sa mga buto. Lalo na para sa mga kababayhan na lampas 40 taong gulang. Kaya, mga kababayhan, pakitandaan na ang mga benepisyo ng soybeans at mga produkto mula sa soybeans ay napakaangkop para sa inyo. Dapat kayong kumain ng pagkain ito ng regular upang magdagdag natural na calcium sa inyong katawan. At maaari din kayong pumili ng mga produkto tulad ng nilagang tofu. Tofu na may tomato sauce, na pamilyar at masarap, hindi ba? Bukod pa rito, mayroon akong natatanggap na maraming tanong mula sa inyo tungkol sa kung ang mga pasyente na may sakit sa thyroid, uterine fibroids, o ovarian cysts ay dapat iwasan ang soybeans. Sasagutin ko ito ng ganito. Kung patuloy pa rin kayong nakakaroon ng hindi malusok na gawi sa pagkain, tulad ng paggamit ng sobrang puting asukal, o pagkain ng sobrang matataba, pinirito, at pag-inom ng alak at beer, hindi kayo dapat gumamit ng soybeans. Ngunit kung gusto nating makaroon ng balanseng pagkain, maaari nating gamitin ang brown rice at itim na sesame seeds bilang sentro, kaya ang paggamit ng soybeans at mga produkto mula sa soybeans ay magiging mayos at napakaligtas. At hindi ko alam kung mayroon sa inyong nanonood ng video na ito na madalas gumagamit ng soybeans at nararamdaman ang kamangha-manghang benepisyo nito? Tulungan ninyo akong makomento sa ibabang ang video na ito upang malaman ng nga nanonood ang nga benepisyo at makasama tayong gumamit nito. Ang susunod na pagkain na gusto kong banggitin sa video na ito, ay ang madilim na berdeng dahon ng gulay tulad ng kale, pak choy, spinach, at iba pa. Sa 100 gramo ng kale, mayroon itong hanggang 254 mg calcium. O ang isang bungkos ang spinach ay naglalaman din ng hanggang 99 mg calcium. Bukod sa calcium, ang nga gulay na ito ay naglalaman din ng isang napakagandang nutritional trio para sa buto. Ito ay ang vitamina K, vitamina C, at iba pang antioxidants. Ibig sabihin, mas magiging malakas ang inyong mga buto at mababawasan ang oxidative stress. At ang paraan upang mapanatili ang pinakamataas na calcium content ay sa pamamagitan ng paglaga, pag-steam, o pag-isa ng kaunting sesame oil. Ang pagkain ng gulay ay hindi lamang nakakatulong sa atin na magkaroon ng magandang balat, malusok na atay, o madaling matunaw, kundi nakakatulong din ito sa atin na magdagdag sapat na calcium para sa ating skeletal system, na tumutulong na maging malakas ang ating mga buto at kasukasuan. At ang pangaraw-araw na pagkain ay lumalabas na siyang pinakamahusay na suplemento ng calcium. Hindi ang iba pang uri ng pagkain. At sa pagbanggit ng mga pagkain mayaman sa calcium sa kalikasan, bukod sa berdeng gulay at iba pang prutas at gulay, hindi natin maiwasang banggitin ang nga uri ng isda tulad ng nilagang isda na may malambot na buto, dilis, o sardinas. Sa 100 gramo ng pinatuyong dilis, mayroon itong hanggang 500 hanggang 700 mg calcium. At sa 100 gramo nilagang isda na may malambot na buto, mayroon din itong humigit kumulang 380 mg calcium. Ang lakas ng nilagang isda na may malambot na buto ay naglalaman din ito ng phosphorus na tumutulong sa calcium na mas mahusay na kumapit sa buto. Bukod pa rito, nagbibigay din ito sa atin ng omega-3 upang mabawasan ang pamamagang kasukasuan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas madali ninyong maintindihan. Sa isang mangkok ng pinritong dilis, naglalaman ito ng calcium na 3 beses sa isang basong ngatas ng baka. At maaari ninyong ilaga ang isda tulad ng dati at magdag ng kaunting luya o magdag ng kaunting pampalasa na gusto ninyo, napakasimple lang, hindi ba? Ngunit ang pagkain ng maliliit na isda na nilaga na may malambot na buto ay isang napakagandang sikreto upang matulungan kayo na magdagdag ng calcium. At lalo na, mapapansin ninyo na ang nga taong nakatira sa tabing dagat ay kumakain ng maraming nilagang isda na may malambot na buto, at hindi sila umiinom ng masyadong maraming gatas. Ngunit ang kanilang kondisyon ng osteoporosis ay bihira. At sa wakas, ang ikalimang uri ng pagkain na gusto kong ipakilala sa inyo sa video na ito ay ang seiwit, lalo na ang kombu. Sa 100 gramo ng pinatuyong kombu, naglalaman ito ng 1,200 mg ng calcium. Isang napakalaking numero sa 5 uri ng pagkain na nabanggit ko, hindi ba? At ang lakas ng kombu seiwit ay ang mamineral at calcium ay nasa organic form. Kaya, napakadali itong maabsorb. Bukod sa calcium,
Ang nga napakasikat na micronutrients na matatagpuan sa siyawit ay kinabibilangan ng iodine, magnesium, at iron. Kaya kapag kumakain tayo, mararamdaman natin ang medyo malansang lasa. Dahil ang kombu siyawit ay naglalaman ng maraming mineral, lalo na ang iron. Upang maluto ng wasto, kailangan lang ninyong ibabat ang kombu siyawit sa kumukulong tubig o kapag nagluluto, kailangan lang nating igisa sa kaunting sesame oil. At maari na nating gamitin kaagad. At ang siyawit ay mas kaunting malansa. At totoo na ang calcium ay sagana sa siyawit, ngunit napakakaunting tao ang kayang kumain ng ganitong uri ng siyawit dahil medyo malansa ito. At ngayon, sa mga advanced na bansa, at maging sa Pilipinas, gumagawa na rin ng calcium tablets mula sa siyawit upang mapataas ang calcium content at para sa mga taong hindi kayang kumain ng malansang siyawit, ang pag-inom ng calcium tablets na iyon ay magiging napakadali. At ang pinakamahalaga dito ay ang pagkamit ng maximum absorption upang maiwasan ang pananakit ng tiyan, o pagkadumi, o pagbuong ng bato sa kidney. Halimbawa, mayroon akong calcium tablet dito. Ito ay isang uri ng calcium na kinuha mula sa siyawit. Ang maganitong uri ng calcium ay makatulong sa inyong mga matatanda na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga problema tulad ng bato sa kidney o pananakit ng tiyan dahil napakadali itong ma-absorb at angkop ito para sa lahat. At kung gusto ninyong humanap ng angkop na produktong calcium, mga uri ng organic calcium na mabuti para sa kalusugan at abot kaya, maaari kayong makipag-ugnayan sa akin sa aking numero. Ipapakita ko sa inyo kung anong uri ng calcium ang pinakaangkop para sa inyo at sa napakaabot kayang presyo. At mayroon akong isang tanong na sa tingin ko ay marami sa inyo ang nagtataka. At ito ay isang napakahalagang tanong. Paano natin dapat dagdagan ang calcium para maging pinaka-epektibo? Sa pamamagitan ng mga pagkain na ibinahagi ko sa itaas, makikita ninyo na ang calcium ay matatagpuan sa maraming iba't ibang natural na pinakmumulan. Ngunit ang tanong ay kung paano natin dapat dagdagan ang calcium para maging tunay na epektibo. Una, kailangan nating pag-iba-ibahin ang nga pagkaing naglalaman ng calcium sa kalikasan. Halimbawa, sa itim na sesame seeds, siyawit, soybeans, o maliliit na isda. Bukod pa rito, mari din kayong pumili ng iba pang uri ng pagkain tulad ng chia seeds, flax seeds, macadamia nuts, walnuts, at marami pang iba. Pangalawa, kailangan nating magdagdag natural na bitamina D. Maari kayong magpa-araw-araw kapag mahina pa ang sikat ng araw. Halimbawa, mula 5 hanggang 7 ng umaga o kung mas mahina ang sikat ng araw, magpa-araw mula 7 hanggang 9 ng umaga. At kailangan lang natin ng 15 hanggang 20 minuto bawat araw. At kailangan din ninyong tandaan na hindi tayo dapat magpa-araw kapag matindi ang sikat ng araw. Makakasama ito sa balat at kalusugan. At ang ikatlong bagay ay ang pagdaragdag ng bitamina K2 mula sa mga produkto ng soybeans, madilim na berdeng dahon ng gulay, at itlog ng manok, na napakagaling din para sa calcium absorption. At ang susunod na ikapat na issue, na hindi rin gaanong mahalaga, ay dapat regular kayong mag-ehersisyo araw-araw. Halimbawa, paglalakad, pagtakbo depende sa inyong kalusugan at pangangailangan. Dahil ang paglalakad ay makakatulong sa atin na mapataas ang density ng buto. Ito ay isang napakahalagang bagay na nabanggit ko sa maraming iba pang video. Kaya, makikita natin na ang pag-iwas sa osteoporosis sa pagtanda ay hindi ganap na nakasalalay sa gatas o iba pang suplemento. Dahil mismo sa makapamilyar na pagkain sa ating pang-araw-araw na buhay, nakakakuha na ang ating katawan ng mayaman, madaling maabsorb, at lalo na ligtas na natural na calcium para sa ating kalusugan. At sa pagtingin dito, sigurado akong mas naiintindihan ninyo na ang pagdaragdag ng calcium, hindi ba? At kung nakakaranas kayong kakulangan sa calcium o mga problema na may kaugnayan sa osteoporosis, maaari kayong makipag-ugnayan sa akin sa aking numero. Bibigyan ko kayong libreng konsultasyon sa lahat ng paraan upang madagdagan ang nutrisyon, dieta, o pag-ehersisyo sa angkop na paraan. O kung kailangan ninyong humanap ng mga produktong calcium upang madagdagan ang inyong katawan, upang maging malakas ang nga buto at makapagpahinga ang nga kalamnan upang masarap ang tulog dahil ang calcium ay malaki rin ang epekto sa ating pagtulog. Kung gayon, makipag-ugnayan din kayo sa akin sa aking numero sa sulok na ito. Bibigyan ko kayo ng payo sa mga angkop na uri at gagabayan ko kayo kung paano pangalagaan ang inyong pagtulog sa bahay sa ligtas, makatwiran, at pinaka-epektibong paraan. At dito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Ibahagi ang video na ito sa marami pang tao upang maprotektahan nila ang kanilang kalusugan ng mas mahusay. Maraming salamat sa inyong lahat. Nice kong makaroon kayong lahat ng maraming kagalakan, laging panatilihin ang isang optimistikong espiritu, kumain ng masarap at matulog ng mahimbing,
at makaroon ng maraming kagalakan kasama ang inyong pamilya. Palamat, makikita ko kayong muli sa susunod na mga video.